Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng pinagpalang linggo sa iyo. Doble ang ating misa sa araw na ito. Doble kasi kung ikaw ay nagsimba ngayon, dalawa ang iyong nakukuhang misa. Ito'y una, ang ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento. Nakuha mo ang linggong misa. At pangalawa, nakuha mo ang ika-7 simbang gabi. Sino po sa inyo ang nakapito na? Taas niya ang kamay. Wow! Salamat. Sinong naka-6? Taas ang kamay. Sinong naka-5? Taas ang kamay. Oh, pwede na rin. Sige. Sinong naka-4? 3? 2? Ngayon pa lang. Welcome po. Kung ngayon pa lang, welcome po. No? 2. Doble na ang inyong misa. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, nais kong ibahagi ang isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa mag-asawa na 50 taon nang nagsasama bilang mag-asawa. Meron po ba dito na 50 years ng kasal? Wala. Hindi na umabot. Hindi, wala pa, no? Baka bagets-bagets pa pala ang mga parishioners ni Father Douglas. Bagets-bagets pa. Itong mag-asawa na to, 50 years ng kasal. 50 years nang nagsasama sa buhay. At sa paglipas ng maraming taon, napansin ng lalaki na unti-unting humihina ang pandinig ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa kanyang asawa
na hindi nagtatampo. No? Kilala kasi niya yung kanyang asawa, matampuhin. No? 50 years ba naman na magkasama, kilalang kilala na ang isa't isa. Kaya nga, para hindi magtampo ang kanyang misis, humingi ng tulong, humingi ng payo, kumonsulta sa doktor ang lalaki kung ano ang gagawin sa nangihinang pandinig ng kanyang asawa. Pagpunta niya sa doktor, tinanong siya, "Gaano na ba kahina ang pandinig ng iyong asawa?" Sabi ng lalaki, "Hindi ko mailarawan eh. Pero kapag nag-uusap kami, hindi niya ako marinig." O sige, sabi ng doktor, kailangan nating malaman kung gaano kahina bago ko alamin kung ano ang tulong na maibibigay ko. Ang sabi ng doktor, ganito ang gawin mo. Pag uwi mo, kausapin mo ang iyong asawa ng may 40 metro ang layo ng normal na boses. Kapag hindi ka narinig, lumapit ka ng kaunti. Gawin mong 30 metro. Magsalita ka, yung normal lang, huwag kang sisigaw. Ha? Normal lang. At kung hindi ka pa rin narinig, lumapit ka ng 20 metro. Magsalita ka, kausapin mo ng mahinahon. Muli, huwag kang sisigaw. At kapag hindi ka pa rin narinig, lumapit ka pa. Ilan na ba? Kanina, una, 40. 30, 20. Sabi ng doktor, lapitan mo pa. Gawin mong 10 metro. Mahinahon, normal na boses. At kapag hindi ka pa rin narinig, gawin mong 5 metro. Sinunod ng lalaki ang payo ng doktor para malaman kung gaano ba kahina na ang pandinig ng kanyang asawa at para matulungan ito. Sakto naman, pag uwi niya ng bahay, pagbukas ng pinto ng bahay, nakita niya ang kanyang asawa na nasa kusina, nagluluto ng tanghalian. 40 metro. Tinanong niya ang asawa, "Mahal, anong ulam?" Hindi umimik ang asawa. Lumapit ito ng 30 metro. Sabi niya, "Mahal, anong niluluto mo?" Hindi pa rin umimik ang asawa. Kaya lumapit pa ito ng 10 metro. Ilan na? Hello? Tulungan niyo magbilang, no? Pampagising yan, no? Kaya ginigising ko po kayo, no? 30 na? 20 meters. "Mahal, anong tanghalian natin?" Hindi pa rin umimik ang asawa. Kaya lumapit pa ito ng 10 metro. 10 metro, kinausap niya, tinanong niya ang asawa, "Mahal, mukhang masarap yang niluluto mo. Naaamoy ko. Ano ba yan?" Lambing ng lalaki. Pero hindi pa rin umimik ang asawang babae. Kaya lumapit pa ito ng 5 metro. At sinabi niya, "Mahal, gutom na ako. Ano ba yung niluluto mo?" 5 metro. Awang-awa na ang lalaki kasi talagang ang hina-hina na ng pandinig ng kanyang asawa. Pero nang tanungin niya ang asawa, nagulat siya nang sumigaw ito, "Ano ba? 5 beses ko nang sinasabing sinigang." At nagulat ang lalaking asawa. Mga kapatid, minsan o madalas ang problema wala sa iba, kundi nasa atin. Ito po ang tinuturo ng kwento
ni San Jose, ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Narinig natin sa gabing ito ang anggulo ng kwento ni San Jose. Bagamat isang kwento ng Pasko, iba't iba yan ng anggulo. Tama? May anggulo si Maria. Naalala niyo ba ang kwento ni Maria? Hello. Kukwento ko po. Abutin tayo ng pangalawang misa. Ha? Yung kwento ni Maria, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya ang plano ng Diyos. Bagamat nagumilihanan si Maria, sa huli, tinanggap niya ang plano ng Diyos. At anong sinabi? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Yun ang anggulo ng kwento ni Maria. Samantala, iba naman ang anggulo ng kwento ni San Jose. Si San Jose nakatakda ng pakasalan si Maria. Pero nalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang pakakasalan. Maganda ang pagkakalarawan kay San Jose sa Ebanghelyo sapagkat sinabi sa Ebanghelyo, sinabi ni San Mateo na si San Jose ay isang taong matuwid. Sabihin niyo nga po, matuwid. Si San Jose, matuwid. Kaya nga, hindi niya sasamahan, hindi niya sisipingan si Maria nang hindi pinapakasalan. Hello, sa mga nagsasama dyan na hindi pa kasal, hindi yan matuwid. Ba't kayo nakatingin sa akin? Ha? Tama ba yon? Ha? Ba't di kayo makasagot? Ha? Kaya kung kayo ay nagsasama ng hindi kasal, Father, nag-date lang naman kami. Okay, pwede yon. Ha? Pero kung kayo'y nagsasama sa isang bahay nang hindi pa kasal, at lalo na may anak, at ayaw kang pakasalan ng lalaki, hindi yan matuwid. Hello. Kayong mga babae ha, pag ayaw kayong pakasalan, dyan mo makikita. Yung partner mo, hindi matuwid. Kasi hindi kanyan dapat sinasamahan sa isang bahay, hindi kayo dapat nagsasama ng hindi kasal kasi hindi yan matuwid. San Jose, matuwid. Bakit? Gustong pakasalan si Maria. Pangalawang dahilan kung bakit o paano pinakita ni San Jose na siya'y matuwid nung nalaman niyang nagdadalang tao si Maria at hindi sa kanya. Ang plano niya, lihim na hiwalayan si Maria. Ganyan, pag hindi sa iyo, wag mong kinukuha. Pag hindi mo asawa, wag mong inaasawa. Ba't galit kayo sa akin? Para nag-react kayo, ha? Kasi hindi yan matuwid. Ha? Kapag hindi na sa'yo, ibigay mo na sa iba. Kapag hindi mo gamit, huwag mong kukunin. Ano tawag doon? Pagnanakaw. Nung panahon ni Maria at San Jose, kapag ang babae natagpo ang nagdadalang tao at hindi kasal at walang asawa, may kaparusahan. Ang parusa, babatuhin hanggang mamatay. Pangatlong pagpapakita ni San Jose na siya'y matuwid, kahit siya'y nasasaktan, hindi siya gumanti. Kahit siya'y nasasaktan, hindi niya inisip ang kasamaan kay Maria. Pwede niyang ilantad si Maria. Baka siguro, naisahan siya ni Maria. O baka siguro, naiputan siya. Di ba? Yung term natin, di ba? Naiputan sa ulo, di ba? Pero dahil matuwid si San Jose, alam niya ang gagawin. Ano yon? Pakawalan si Maria sapagkat hindi na sa kanya hiwalayan ng tahimik, akuin ang sakit, hindi sasaktan ang minamahal dahil si San Jose ay matuwid. Yan ang anggulo ng kwento
ni San Jose. At sa huli, dahil si San Jose ay matuwid, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. At dahil matuwid si San Jose, nakinig siya sa tinuturo at sinasabi ng anghel ng Panginoon. Hindi ba gano'n ang matuwid? Ang taong matuwid, kapag tinama mo at may nagawang mali, nakikinig, sumusunod. Ganyan ang taong matuwid. Kasi hindi siya sanay ng merong maling nagagawa. Pero ang taong baluktot at hindi matuwid, kapag tinuruan mo, kapag tinama mo, nangangatwiran at nagrarason. Tama? Maraming ganyan. No? Yung tinuruan mo, nangangatwiran. At kung hindi na makalusot, anong gagawin? Magtuturo ng iba. Yan ang mga taong baluktot. Kaya, para malaman mo at makilalang isang tao, turuan mo. Pag may nakita kang ginawang mali, ituro mo. Kapag sumunod at nakinig, siya'y matuwid. Pero kapag nagrason, nagdahilan at nagturo, yang taong yan, baluktot, hindi matuwid. Mga kapatid, ito ang anggulo ng kwento ni San Jose tungkol sa Pasko. Inisip ko, kung si San Jose hindi tinuluyang pakasalan si Maria, sinong ama ni Jesus? Pwedeng oo, si Maria sa kanyang anggulo ng kwento, pumayag siya. Pero kung si San Jose hindi pumayag, sino kayang kasama ni Maria sa sabsaban? Sino kayang kasama ni Maria ang tumatakas sa Ehipto? Sino kaya ang ama ni Jesus? Marami sa atin, o lahat tayo, iba't iba ang anggulo ng kwento ng Pasko. Maaring kayo, ang anggulo ng kwento ng Pasko nyo ay walang trabaho. Ba't nawala ng trabaho? Natanggal. Bakit? Nagloko. Yan. Kaya malungkot ang Pasko. Walang Noche Buena. Maaring ang anggulo ng Pasko mo, ikaw ngayon ay nasa kulungan. May kakilala ko. Ngayong Pasko, magpapasko sa kulungan. May kilala kayong ganon? Isa ba tayo ng kilala? Anong kasalanan ng kilala nyo? Corruption? Isa tayo ng kakilala. Ano? Tingnan mo nga naman, ang daming kotse. Bibili lang ng payong, kotseng binibili. Pero ngayon, saan magpapasko? Bakit? Kasi baluktot. Baluktot. Iba-iba tayo ng kwento ng Pasko. Iba-iba ng anggulo. Meron iba, OFW, ang magulang. Kaya ang Pasko, wala man ang magulang, pero masarap pa rin ang Noche Buena. Bakit? May padala. Diba? Maring ikaw ang Pasko mo salat ngayon. Bakit? Kasi hindi ka nag-ipon. Hindi ka nagtabi. Maaring ang Pasko mo sagana kasi nagsipag ka. Ginalingan mo, nag-ipon ka. Maaring ang Pasko mo malungkot kasi namatayan ka. Iba-iba man tayo ng anggulo ng Pasko. Ang hamon sa atin, maging katulad ni San Jose, maging matuwid. Dahil ang taong matuwid, kahit magulo ang paligid, tatanggap ng biyaya sa Panginoon. Basta ikaw ay matuwid. Dahil ang taong baluktot, kahit kailan, hindi magiging masaya ang Pasko. Kahit marami kang handa, kung galing yan sa nakaw, kung galing yan sa pambubudol, kung galing yan sa panloloko, hindi magiging masaya ang iyong Pasko. Kahit walang handa, basta ikaw ay nagsimba, masaya ang iyong Pasko. Ito po ang hamon ng kwento at anggulo
ni San Jose sa Pasko, ang mabuhay ng matuwid. Dahil ang taong matuwid, tatanggap ng biyaya sa Diyos. Amen.